tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Sweetheart, dalawin mo naman sa ospital si Sam. Alam ng mga tao na naging kami ni Sam. Ano na lamang sasabihin nila kung pupuntahan ko pa siya sa ospital? Mahalaga pa ba ang sasabihin ng mga tao kaysa sasabihin ni Sam? Teka, nag-aalala ka ba sa pwedeng sasabihin ko sa'yo? Parang ganun. Sweetheart, kung may higit na nakakalam ng love story niyong dalawa, ako yun. Sa akin sinasabi ni Sam, lahat ng tungkol sa inyong dalawa. Wala siyang inililihim sa akin, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Kaya, dalawin mo na siya sa ospital. Jan? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Sam? Kumusta ka na? Kanina, hindi ako okay. Pero ngayong nakita na kita at nasa aking harapan, okay na ako. Lalong-lalo na kung tatanggapin mong marriage proposal ko. Will you marry me? Ha? Ang pagtanggap mo sa marriage proposal ko ay siyang magpapalakas sa akin, kaya uulitin ko. Will you marry me? Ano ka ba? Nasa ganyan ka nang kalagayan. Panay pa rin ang kalukuhan ng sinasabi mo. Sagutin mang tinatanong ko sa iyo. Will you marry me? Alam mo nagiging OA ka na. Alam mo bang namatay on the spot ang tricycle driver? Pero sa kagustuhan kong makita ka, ay pinilit kong makarating sa ating baryo nang may ulirat. Dahil gusto ko, ikaw ang unang-unang kong makita. Anak! Oh! Bay, Lita! Narito ka pala. Salamat sa pagdalaw mo, ha? Bay, nabili ko na pala yung gamot para sa sugat mo. Teka lang at tatawagin ko ang nurse. Itay, huwag na kayong tumawag ng nurse. Dahil si Lita na ang gagamot sa sugat ko. Ano? Si Lita ang naglagay ng gamot sa parte ng katawan ni Sam na may sugat. Oo, nahihiya nga ako kay Litay dahil pareho naming alam kung ano ang tunay na estado nito. Hindi pa alam ni Sam kung gano'n nakasal na sila ni Lita kay John. Oo, at nag-aalala ko sa pwedeng mangyari kung malalaman niyang may asawa na si Lita. Pero hindi ba't batid nating dalawa na ayaw ni Sam kay Lita? May halos ipagtulakan na natin siya kay Lita, pero tingnan mong ginawa, umalis. Nagdahilan na mangingibang bansa. Nagabulga nang hindi man lamang tumawag sa atin. At kayo bigla na lamang nagpakita. At may tama pa ng barel. Pwede ba wag mo lang sisihin ang anak mo? May tama na nga siya ng baril. Yan lang ang tinatanong ko sa sarili ko. Bakit siya nabaril? Sinong bumaril sa kanya? Ay nako, hintayin na lamang natin gumaling ang sugat ng anak mo. At alam ko namang ikwekwento niya sa atin ang lahat.
Lalim ng gabi, gising ka pa. Naiisip ko kasi si Sam eh. Ha? Eh bakit? Magseselos na ako niyan, ha? Sira, ikaw tong nag-utos sa akin na pumunta doon tapos ngayon magselos-selos ka dyan. Wala, joke lang yun. Eh, alam ko naman na ako lang ang mahal mo ngayon, eh. Kaya nga, hindi kita nilikawan kagad. Na hinintay ko pa. Maghilom yung sugat na nilika ni Sam sa'yo. Mabuti naman at alam mo. May problema ba? Nagalit pa sa'yo na nalaman na nag-asawa ka na at akong pinakasalan mo. Yun nga ang inaalala ko eh. Hindi pa niya alam ang tungkol sa atin. Pati nga si Mang Emo nga eh, hindi magawang sabihin sa kanya na may asawa na ako. Alam mo, pagdating sa bagay na yan eh, wala kang ipag-aalala dahil dalawa tayo nakakausap sa kanya. Ang gandang umaga. Sing ganda ng babaeng lagi kong napapanaginipan. Ha? Teka anak, may girlfriend ka na ba? Dati namang meron, hindi ho ba? Si Lita, ang babaeng nagbigay ng lakas sa akin para manatiling buhay ng mga sandaling nauubos ng aking hininga dahil sa pagkakabaril sa akin. Ano ba talagang nangyari sa iyo, anak ha? Bakit ka nabaril? At sino ang bumaril sa iyo? Hindi sinasadyang napasok ako sa isang sindikato, inay. Ano? Oo. Ang totoo niyan, napeke ako. Ang Canada na sinasabi kong pupuntahan ko, ay sa Mindanao ako napadpad at napasok ako sa isang construction firm na pinamamahalaan ng isang sindikato. Ha? Kaya ako hindi nakakatawag sa inyo. Eh dahil kinuha nila ang cellphone ko. Nang minsang matawagan ko kayo ay pasikreto yun sa isa ko ring kasamahan. At nang tumakas ako, ayun nga, hindi na nila ako tinigilan hanggang sa mabaril nga nila ako. Ibig mong sabihin, ang mga bumaril sa iyo ay miyembro pa rin ng sindikato? Opo, inay. Ay, naku. Kalat sila sa buong bansa. Kaya ang naiisip ko ngayon ay yayayain ng pakasal si Lita at saka kami sabay mag-abroad. Ano? Triad Syndicate ang nakatagpo ng anak mo. Oo, kaya alam mo ba, minamadali tayo na mamanhikan kay Lita. Ano? Mamamanhikan tayo kay Lita eh. May asawa na yung tao. Yun na nga eh. Hindi ko naman masabi-sabi sa kanya. Dahil kalalabas lang niya sa ospital. Ay, dapat natin ipagtapat ang totoong estado ni Lita para hindi na siya umasa. Anak, kumusta ka na? Masakit pa rin ba ang sugat mo? Sabihin mo sa akin, anak. Ang ginay naman, nagiging OA na naman kayo. Wala tong sugat ko, magaling na. Anong magaling na isariyo pa ang dugo na lumalabas? O, tignan mo nga. Alam niyo, inay, kung bakit dumudugo yan. Kasi tinatawag niya ang nurse ko. Tinatawag niya ang nurse mo. Pero anak,
Nandito ka sa bahay, wala ka na sa ospital. Si Lita ang nurse na tinutukoy ko, inay. Kaya kung gusto ninyong magamot kagad tong sugat ko, tawagin ninyo si Lita para magamot niya. Ay, ang anak ko talaga, oo. May sugat ng ang lahat-lahat na gagawa pag magbiro. Teka, bakit nga ba bigla yata ang pagbabago mo? Dati-rati, ayaw mo kay Lita. Anong nangyari? Hindi ko rin po alam, inay. Kung kailan ako napalayo sa kanya saka ko naman siya hinahanap-hanap. Abay, masaya tayong anak ko Siyempre naman, itay. Ngayon kasi ang unang dala ko kay Lita mula nang mabaril ako. Anak, may problema Anong problema, itay? Huwag ka na muna kayang pumunta sa bahay ni Lalita. Itay naman. Noon halos pagtulakan niyo ako ngayon. Ako na ang nagboboluntaryo Pinipigilan niyo naman ako. Bakit mo ba? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang Kaya lang ay ano? may asawa na kasi si Elita. Hindi, itay. Bawiin niyo ang sinabi niyo. Sabihin ninyo hindi ito ang sinabi ninyo. Bawiin ninyo. May asawa na si Lita. Sana matutunan mong tanggapin na hindi kayo Hindi para totoo ang sa- sinasabi niyo, itay. Hindi totoo. Anak, teka, saan ka pupunta? Sam! Bumalik ka rito! Sam! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Oh, sweetheart. Hindi ka pa ba matutulog? Naantok na ako Ikaw lang naman ang hinihintay kong magyaya sa akin ni na matulog. Ano? Ang sweetheart ko talaga, napakalambing. Lita! Boses ni Sam yun, ha? Lita, buksan mo ang pintuan ng bahay niyo. Pag-usap tayo. Sige na, Lita! buksan mo yung pintuan ng bahay. Jan, anong gagawin natin? Palagay ko, alam na niya ang tungkol sa ating dalawa. Buksan mo na. Anong gagawin natin? Dito ka lang. At ako muna ang haharap sa kanya. Oh, pare. Napasugod ka. Anong ginagawa mo dito sa bahay ni Lita? Anong ginawa mo sa kanya? Pare, huminahon ka. Ang mabuti pa siguro, tuloy ka muna. At mag-usap tayo ng masinsinan. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ka naririto sa bahay ni Lita? Hating kami na. Naririto ka pa? Bakit? Naniligaw ka pa sa kanya? Paano tayo magkakaintindihan kung ang pinapairal mo yung ulo, init ng ulo mo? Tinatanong mo pa talaga kung bakit mainit ang ulo ko? Hindi ba't ako dapat ang naririto sa bahay ng nobya ko? Bakit nandito ka? Gabing-gabi na. Nanliligaw ka sa kanya, no? Naririto ako dahil ipinamana na kay Lita ang bahay na ito. Ganun. Dahil ipinamana na kay Lita ang bahay na ito. Sinasamantala mo naman. Bakit? Ano ba sa pagkakaalam mo? Bibigyan ka ng pag-asa ni Lita? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, ha? Ako lang ang lalaking mahal ni Lita.
At hindi lamang niya ako mahal. Mahal na mahal pa niya ako. Eh pwede ba? Umalis ka sa bahay na ito ngayon din. At bakit siya aalis? Bahay na rin niya ito. Lita. Hindi mo muna sana sinabi ang tungkol sa pagpapakasal ni Lita kay John. At kailan ko sasabihin? Masakit sa anak mo ang sinabi ko, pero mas mabuti na rin yun. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Wala sa timing ang pagtatapat mo sa anak mo. Ang bagay na alam mong daramdamin niya ng labis-labis. Oh, eh anong gagawin mo ngayon? Susundan ko ang anak mo. Baka kung ano na ang nangyari doon sa bahay ni Nalita. Oh, Imoong, gabing-gabi na. Nasugod ka. May problema ba? Eri ka sa barangay, samahan mo ko. Ha? Bakit? Eh, nagwawala yung anak ko nang malamang mag-asawa lang sina Jan at Lita. Ano? Paanong nangyari yon? Hindi naman pinapansin ng anak mo ang anak ko ah. Ewan ko, hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko ngayon ay hindi matanggap ng anak ko ang katotohanan may asawa na yung anak mo at naroon siya ngayon sa bahay ninyo. Kaya halika, samahan mo ako sa barangay. At hayaan natin ang kapitan ang mag-aayos sa anak ko. Eh bakit ka pa pupunta sa barangay? Hindi mo makaya ang anak mo? May madilim na nakaraan ang anak ko sa piling ng mga sindikato. Natatakot ako na baka gagawin niya kay Jan ang natutunan nito sa loob ng sindikato. Ano? Rita, bakit mo nasabing bahay din ni Jan ang bahay mo na ito? Bakit? Dahil mag-asawa na kami ni Jan. Ano? Totoong narinig mo, Sam. Mag-asawa na kami ni Jan. Kamakailan lamang kami kinasal. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi totoo. Tanggapin mo na ang katotohanan, Sam. Wala na ako sa'yo. Matagal nang wala na ako sa'yo. Matagal kong hinintay ang pagmamahal mo. Pero kailanman hindi ko naramdaman yun. Mahal kita, Lita. Maniwala ka sa akin. Ang totoo niyan, pinilit kong umuwi para lamang sa iyo. Sam, kung natutunan mo man akong mahalin, kinalulungkot ko. Huli na ang lahat. Bakit? Bakit na walang pagmamahal mo sa akin? Dahil ba sa pakikialam ng lalaki ito? Walang kinalaman si Jan sa paglaho ng pag-ibig ko sa iyo, Sam. Kung paanong kusang tumubo ang pagmamahal ko sa iyo, ay ganoon din sa kanya. Kusa ring naglaho ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi, Lita. Bawiin mong sinabi mo. Hindi totoo yan. Kung ano-ano na lamang sinasabi sa iyo ng Jan na ito. Kaya ganyan ka. Ako ang mahal mo, hindi ba? Binibrainwash ka lang niya. At ikaw Jan, pwede ba? Umalis ka ngayon din. Usapang mag-show tayo ito, kaya hindi ka na kailangan dito. Sam, may karapatan ako na nandito ako dahil asawa ako. Hindi totoo yan. Anak, halika na. Umuwi ka na sa bahay. Hindi ako alis dito, inay, hanggat hindi sumasama sa akin si Lita. Pero anak, paano pa siya sasama sa'yo?
Mag-asawa na silang dalawa ni John. Mag-asawa ng sasalita. Sinasabi niyo lamang yan para ipabaya ko na si Lita sa lalaking ito. Anak, nagkakamali ka. Paano mo pa sila paghihiwalayin samantalang kasal na sila? Hindi totoo yan. Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Hindi totoo. Minahal kita, Sam. Alam mo yan. Kahit nung iniwan mo ako, patuloy akong nagmamahal sa'yo. Pero napapagod din pala ang puso. Mabuti na lang. Nandyan si John na lagi umaalalay sa akin. Na sinasamantala niya naman. Mapagsamantala ka dyan. Mapagsamantala ka. Lita, parang nga mo na. Bumalik ka na sa akin. Bumalik ka na. At pagkamamahalin kita. Nag-iisa ka lang. Gaano man kalalim ang pag-ibig ng isang tao, kung hindi na ipadadama ang pag-ibig na nauukol sa kanya, ay mapapagod at maglalaho rin. Kaya't bigyang halaga ang pagmamahal na ibinibigay sa atin. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert de Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.